So hey guys, magandang hapon sa inyo lahat. This is your guest from Messagery Channel, a faith-year-old sa Matarders. Sa ngayong hapon, at tatagyan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of June 8 hanggang June 14 for the sign of. Sagittarius. So Sagi, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, at spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kailan na kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating makakagilap? So guys, this reading is a general reading lamang din at makaka-resonate. Puni lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik digdig na guumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, now what is the message sa iyo ng ating spirit for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information paano kayo sabihin sa iyo ng ating mga baraha. Okay, there's a Three of Wands. The waiting is over. Na kung may hinihintay ka, there's a possible na dumating na. Na makukuha mo na yung hinihintay mo. No? And of course, there's something that's temporary with a perfect timing. So this is the moment. No? Kumbaga, ito na yung panahon at pagkakataon na makamit mo na or makuha mo na yung hinihintay mo. Paper, documents, no? Especially yung trouble. No? There's something trouble. Additional messages. So there's a Five of Pentacles in reverse. Something a recovery for financial crisis or financial difficulties na makaka-recover ka na raw sa mga pinagdaanan mo pagdating sa finances. Na naman yung mga bagay na nagbigay kalungkutan, nagbigay ng problema sa'yo, no, suliranin, maaring unti-unti na itong maka-recover. No, and of course, there's something, the Six of Swords with the transition. No, unti-unti ka rin dyan makakaalis sa hindi magandang sitwasyon. No, makakabangon ka na rin dyan. Additional messages. And of course, there's something, the Star card, for healing and recovery, na makaka-recover ka na talaga, no? Unti-unti ka nang giginawa at luluwag yung pakiramdam, ang iyong sitwasyon, kalagayan. May pag-asa na. At the same time, this is something, the Justice card, hustisya, na makakamit mo ng hustisya dito, yung mga bagay na karapat-dapat para sa'yo, no? So, magkakaroon ka na ng balance, no? What is the Three of Wands? The Three of Wands represent with the Tower moment for immediate changes, no? Maraming pagbabago na magaganap dito na magdadala sa ng changes and informations, no? Kung may hinihintay kang something, changes that requires some movement, actions, there's a possible na magkaroon na ng improvement, no? What is the Temperance? No? Represent with a Wheel of Fortune. So there's something guys na ito yung panahon, no? Tamang pagkakataon, no? The perfect timing is here. Matutulak ka lang kumalma, no? Dahil iikot na ang kapalaran para sa'yo. The Wheel of Fortune is here, nagre-represent ng kapalaran, no? At, kumbaga, good karma. No? There's a destiny to happen. At of course, there's something, the Six of Wands for victory is yours. No? Talagang magtatagumpay ka. No? Ano man yung mga bagay na pinagdaanan mo, you're also survivor. No, nakasurvive ka sa lahat ng eksena na nangyari sa buhay mo. The Six of Swords, represent what? Represent with the Ten of Cups, with the happiness. Pero at the end of that time, magiging masaya ka na rin. No? Kumbaga, unti-unti ka na rin dyan mamumulat, unti-unti ka na rin dyan makakawala at makakalaya sa sitwasyon. What is the Star card? You represent with the Three of Cups, celebration. Na magkakaroon talaga ng celebration dito. No, recovery and healing. No? What is the Justice card? No, there's a Justice card represented with an Eight of Pentacles. Na mag-focus ka na sa trabaho negosyo mo. No, ito yung sinasabi na what goes around comes around. No, kung tututukan mo ang negosyo hanap buhay mo, no, magiging maganda ang epekto nito sa sarili mo. No, reflection. No, there's something, the Justice card, cause and effect. No, and of course there is a consequences. So it means kung naging maayos at naging mabuti ka, how to manage and control your finances, maaaring lumago ito. No, ganun din siya guys pagdating sa trabaho. No, kung marunong ka magpahalaga, mas lalong lalago, yayabong, at lalakas yan. Additional messages. And there's the Lovers, no? May hinihintay kang maaaring magbago ng sitwasyon, maaaring
Kumbaga may hinihintay kang bumalik, umuwi, no? There's a possible na mangyari na. Additional messages. Represent with the Knight of Cups, there's an offer, no? Proposal, no? There's something engagement, no? There's a destined union talaga na maaaring magtagpo, magkita na kayo ng person mo, or either maaaring, kumbaga babaguhin na nito yung kapalaran mo, no? What is additional messages? Represent with the Six of Cups. Now, there's something, guys, with a past person coming back. Now, some of you guys na may babalik talaga from the past, na may mga babalik dito na maaaring magdala sa'yo ng tagumpay, na maaaring ibabalik sa'yo yung mga pinagdaanan mo, mga naranasan mo, na ang layo-layo mo na sa dating ikaw. No? And because there's something the Hangman, no, there's something in your perspective. Maguhin mo na yung pananaw mo. No, baguhin mo na yung mga nakagawian mo, mga nakasanayan mo. And of course, there's something, the Eight of Coin na nag-represent with the Ace of Pentacles, na maaaring, kumbaga may malaking opportunities na magdadala sa'yo ng, kumbaga recovery, no, at kaliwanagan, kaayusan at kaligayahan. No, and there's something, the Two of Coin, maging balanse ka lang. No, big sabihin pag trabaho, negosyo, negosyo, or either kailangan mo maging balanse, no, with the material thing, and of course physical health, with the mental health, no, kailangan balanse siya. No, pagdating naman tayo sa outcome, so represent, guys, with a Page of Coins, something a balance. At the same time, there's something manifestation, na magkakaroon ka dito ng manifesting. Na naman yung mga bagay, guys, na kukuha mo, ay mga gusto mo mangyari, makukuha mo na. No, especially pagdating sa love life. Na maaaring magkita na kayo, na matagal mo itong hinahangad. No, na maaaring magtatagpo na kayo. And there's a strength card with confidence. Basta lakasan mo lang loob mo. There's an infinite upper layer of the head with an infinite signs, no? Na talagang meron ditong hanggang dulo or nasa kapalaran talaga. There's a destined union talaga, diba? Talagang magtatagpo kayo some other way, no? San man yung lugar na yan, san mang panahon at pagkakataon, magtatagpo at magkikita pa rin kayo. And there's a Ten of Swords, no? Meron ditong, kumbaga, meron daw ako dito nakikita na nagbabackstab, no? It's either a family related or either there's something an ex, no? Na may hindi nakaka-move on. No, let's see what is additional messages. There's a King of Cups. No, yung person mo is very devoted. No, supportive naman yung person mo. No, baguhin nyo lang yung nakagawian nyo. Kailangan nyo lang respeto at disiplina sa isa't isa. No, nawawala na kayo ng respect or discipline. And because there's something, guys, with a moon card, with a truth reveal. Ilalantad dito lahat ng katotohanan na dapat mong malaman, na dapat mong matuklasan. Unti-unting ilalantad sa'yo. There's an Ace of Cups, no? Nag-uumapaw na love offer. Ibig sabihin talaga dito, there's something karma. Kung ano man yung mga bagay na ginawa mo, maaaring bumalik sa'yo. Ganun din to. Ano man yung mga bagay na ginawa sa'yo, babalik din sa taong mga gumawa sa'yo ng hindi maganda. Maging balanse ka. No, ipasa Diyos, hayaan mo ang ating Panginoon ng magdikta ng kapalaran at of course ng karma. No? Huwag mong kumbaga ilagay sa iyo mga palad. Hayaan mong bumalik sa kanila what they deserve. So let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, let's see pagdating sa finances and career. So, represent with the Knight of Wands for slowly and surely, no? Mabagal man makinakan pero sigurado to. And there's a King of Swords with the stop the pattern. Putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. Maging matalino ka sa lahat ng eksena. No? Kailangan putulin mo yung mga bagay na alam mo makakasira ng eksena mo. Lalo-lalo na pag-usapin sa pera. Na maging wais. Now, there's an Emperor. Maging mature kasi. Magkaroon ng discipline and respect na stand up of your beliefs. And of course, there's something the High Priestess. Maraming mga hidden agenda dyan. Na maraming mga hidden enemies pagdating sa finance. Maraming inggitera talaga. It's nature. Now, there's a Four of Coin, no? Maging balanse ka lang. Mga pangalagaan at proteksyonan mo, ano man yung mga bagay na meron ka. Matuto ka ng proteksyon at pangalagaan yung sarili mo. No? At this is something the Eight of Cups or something moving forward. No? Makakawala at makakalaya ka rin dyan. No, ano naman struggles, ano naman yung mga bagay na pinagdadaanan mo. No, eventually, maaaring yung unti-unti na ito makarecover ngayong linggong to. No, additional messages for love life. So, there's a Queen of Coin. No, kumbaga mas maging practical at maging mature ka how to manage your, and of course, your business, your relationship, and there's a Three of Swords. Na mayroon talaga third wheel. Na may third party dito or may naiinggit sa inyong relasyon. No?
And there's a Ace of Wands. No, may idea ka na, there's something in new plans, new ideas. No, and there's something in the Knight of Swords. No, pero magiging mabilis din yung situation na to. No? And there's a Magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na manifest. No, makakamit, makukuha. Pagdating sa relasyon, no, maraming mga taong balakid, maraming mga taong humakad lang sa inyong pagsasama, no, pero mananaig pa rin, no, ang ating Panginoon. There's a Ten of Wands, no, may nagbibigay pabigat talaga sa inyong pagsasama dito. No, it's either responsibility or obligation or either ayaw kang siguro yung family ng outside ng family ng person mo, no, maaaring ayaw pang maputol yung sustento, yung obligation niya with families, no? Which is, nagkaroon na kayo ng family niyang, ng sariling pamilya, no? Pero ayaw pa rin, parang breadwinner ata yung person mo, or either you plus watcher out there. No? So, let's see what is additional messages. And there's a Seven of Cups, no? There's something, pagdating sa kalusugan mo, there's a Seven of Cups, something, a confusion, no? Naguguluhan ka, magulo ang utak mo ngayon. No, there's a Nine of Coin, something, a blossoming, pero gaganda na rin ang kalagayan mo at kalusugan mo. Kailangan mo lang ng more veggies, ha? No? Wala kang, kumbaga nahihirapan ka sa pagtulog. Kailangan mo dito ng mataas sa magnesium, guys. No? Kinukulang ka sa tulog. And this is something, the King of Coins, something, our practicality at security sa kung ano man yung mga bagay na meron ka. And there's a Chariot. You need to take an action na kailangan mong alagaan ng sarili mo. No, kailangan mo mag-exercise, no? Stretching. And there's a Knight of Wands, no? Napakalapit mo na para marasulba at matapos na yan. Ibig sabihin, gumaganda na yung pakiramdam mo. Tuloy-tuloy mo lang daw yan, ha? Kung ano man yung ginagawa mo. There's a Knight of Coins, no? Maging secure ka sa sarili mo. Palagaan mo, no? Malin mo yung katawan lupa mo. So, let's see what is additional messages tayo pagdating naman tayo sa Magical Fairy Messages and Advices, and of course, sa Pick a Card Yes or No. So, kung bago ka lang sa channel ko, ang Pick a Card Yes or No, guys, na pwede ka magtanong. No, isa lang magiging sagot dyan, 1, 2, or 3. Isa lang pipiliin mo kung anong number na pili mo. Ngayon pa lang mag-isip ka na ng tanong dahil mamaya, malalaman mo na kung ano ang magiging sagot sa tanong mo. At mamaya, dun mo malalaman kung anong pipiliin mong number na alam mong gusto mo, no? At kung ano ba talaga yung sinasabi ng intuitions mo, ano dun sa tatlo na yun ang pipiliin mo. Malalaman na natin yan, guys, mamaya. Let's watch this. So, nandito tayo. Before tayo mag-proceed for Pick a Card Yes or No, dun muna tayo sa mga advices, okay? So, let's see what is the Magical Fairy Messages represent what. Okay, so this is something goodbye to the old, hello to the new. So, may mga bagay na kailangan mo na pakawalan, no? Lalo-lalo na ang nakaraan, no? Yung mga luma, no? Kailangan mo na alisin yan. This something, everything is okay. Mahirap man, masakit, pero kailangan mong magtiwala, no? Huwag kang mangamba. May ibig sabihin at may magandang kahulugan at kahihinat nandyan. No? There's a practice, enhance your ability and polish your skills, no? Kailangan mong palawigin, palakasin, no? Ang iyong sarili, ang iyong pananaw, no? Ang iyong katawan, no? Ang iyong talino, kakayanan. And there's a compassion. Na pagdating sa mga bagay, compassionate ka naman, that's good, no? And there's something, trust the timing. So see, there's a divine time na kailangan magtiwala, no? Kung talagang para sa'yo, para sa'yo. Pero there's something divine timing on the first place, no? Sa una pang chapter natin, talaga sinasabi talaga dito na iginuhit na ang palad at kapalaran mo. Maganda ka na, magaganap na siya. And there's something triggers. No? May mga nagtitrigger lang dito, no? Something complications, but eventually, kaya mong solusyonan yan. No? Agapan mo lang. Now, what is synchronicities represent what? Now, there's a persistent. Ibig sabihin, magtuloy-tuloy ka sa ginagawa mo. No? Huwag kang mapanghihinaan ng loob. There's a mother. So, either, kumbaga, you become a mother, or either there's a mother figure na maaaring related dito, or either, kumbaga, meron ditong nasa chapter mo na maaaring maging ina ka, or meron nanay mo dito na maaaring related sa reading mo. And there's something communications, no? Some of you guys, no, kumbaga kailangan nyo na maayos sa komunikasyon, no? Maayos na pag-uusap, collaborations. Now, let's see what is the romance figure for Mystic Love Oracle deck. And there's a home foundation, no? Maaaring napapaloob dito ang inyong tahanan. You are also single mother, no? Single parent, no? Single mother talaga. Single mother, or maaaring yung person is being a single mother.
And this is something that will inner growth, no? Starting with a 30-year-old, no, magbabago na lahat ng sa buhay mo, no? Or either kumbaga nag-sink in sa'yo, no? Noong time na nag-30-year-old ka, doon na parang nag-develop na, no, ang iyong sarili, no, ang iyong pananaw, no? Nagkaroon ng soul growth, no? Or something na pagbabago sa sarili mo. Growth development, ganyan. Now, let's see what is an angel's number. Oh my goodness. Now, there's something, guys, with a wish coming true. So, there's an 1111 na maaaring sinasabi dito, maaaring matutupad na yung mga pangarap mo. Ano man yung kahilingan mo, maaaring maisa katuparan mo to at mamamanifest mo talaga. No, you're in for a lucky break. It may come as a happy news. Experience new opportunities or an exciting acquaintance. You will find yourself in the right place at the right time. It's not a coincidence, but a gift from fate. Now, dahil sa pananampalataya at tiwala mo, pagkakalooban ka ng mga bagay na what you deserve. Now, so let's see what is an angel's messages with a money move oracle deck. Represent wisdom celebration. No, dito ka na makakaranas sa mga celebration. No, kailangan mo mag-enjoy pa din, no, sa buhay mo. No? And because there is something a part of the light, represent what? What is the part of the light? Represent what? Okay. So, there's something inner healing. Oh. No? Unti-unti ka nang gumagaling sa iyong kalooban, sa mga naramdaman, naranasan mo, no? Parang unti-unti mo na natatanggap, no? God has brought me to the perfect state of being for healing. Now, when I encounter weakness, I transform into strength. I focus my thoughts on the light, allowing darkness to turn into courage. Now, which is a step I become stronger, more resilient, and aligned with divine healing. So, unti-unti na talagang pinagagaling. No, ang iyong karamdaman, yung mga naramdaman, lahat ng kirot, lahat ng mga naranasan mo, unti-unti yan lilipas na. No, so let's see what is the what lies beneath with the hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Represent with a fake apology. Mag-ingat ka lang dito, may hihingi ng tawad pero hindi siya sincere. No? Mag-ingat ka kasi may pakay siya, kaya siya babalik at maaaring humingi ng tawad sa'yo. No? May intention siya. And there's a shadow work represent what? What is a shadow work represent what? And there's something wooden healer. Empathy healing purpose, no? Ibig sabihin talaga dito unti-unti nang humihilom yung mga sugat. No, it's more on healing, guys, no? This is the divine timing na kumbaga ito na yung panahon para hilumin lahat ng sugat. No, lahat ng mga pinagdaanan mo, it's time to recovery, guys, no? Talagang hihilom lang, napakalalim man ng sugat, no? Pinagdaanan, maaari maging pilat na lang to na nakaraan. So, let's see what is the clarifying for a love situation. For clarifying for a love situation, represent with the hanging on. No? Release the past and let yourself love again. So, see? Kung baga sinasabi dito, kailangan mo na pakawalan ng nakaraan at magmahal muli. No? Huwag kang matakot na minsan ka nang nabigo tapos magbibigo ka ulit. No. Kung gano'n na magiging perspective mo, hindi ka magiging masaya. No? So, let's see what's the clarifying for a life situation. No? You are also survivor. Diba? Sa lahat ng bawat eksena nangyari sa'yo, matatakot ka pa ba? Diba? Kailangan palaban ka na. Kasi this is the moment, guys, no? Para buuin na yung buhay at pagkatao mo, no? Ng ating gabay. Nabibigyan ka na mas maliwanag na plano, pangarap. No? At the same time, this is something breakthrough. See? No? Kasi dito, navigate life many twists and turn with the elegance and resilience. So, see? Kumbaga, ang buhay mo ay maraming, kumbaga, kaganapan na hindi mo akalaing mangyayari. No? Maraming plot twist, no? Maraming mga hindi mo ina-expect na ganito pala yung magiging kalalabasan nito, no? Ganito pala yung magiging pamamaraan nito, no? There's something breakthrough pero magtatagumpay ka. No, the breakthrough is here. No, so let's see what is additional messages with the pick a card, yes or no. Alamin na natin yan, guys, anong magiging sagot sa tanong mo. Alamin na natin to. Let's watch this. Okay, let's start with the number 1. With the pick a card, yes or no. And there's a yes, no?
Embrace new opportunities, a fresh day begins. So, magsisimula ng panibagong eksena at maaaring tatanggapin mo na yung mga bagong oportunidad sa buhay mo. There's a number 1. Number 2, represent what? And of course, there's something yes. Ready for the picking perfect timing, get ready. No, maganda ka na. No, dahil ito na yung panahon ng pagkakataon para makuha mo na ang tamis ng tagumpay. No. Number 3, there is something yes, making a splash deep dive, flowing easily to your life, no? The more na handa kang sumugal sa eksena nito, the more na magiging maganda daloy na sitwasyon, no? Ibig sabihin ito, ipinagkakatiwala mo sa ating pong may kapal, lahat ng mga bagay-bagay, no? Kumbaga, lahat ng bagay nito ay ayon sa kaloob ng Diyos at ayon din, no, sa panahon at pagkakataon kung para sa'yo talaga. So guys, this is a weekly gabay for the month of June 8 hanggang June 14 for the sign of Sagittarius. Sagi, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang din at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang hindi skip ng ads away, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik tiglig nag-uumapaw ng biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat guys and see you the next video. Bye-bye and babush.